This guy has the dirtiest mouth I've ever heard. Again, the Oscar didn't be Shane. He tried twice and he laughed. Ayun oh, kakagigil mukha mo, girl. Sarap palahin ng mukha nito oh. Aba, may paghimas at pagpalo pa sa matambok na monay nang di naman niya asawa. Naanimoy tigang na unggoy na matetepok na lang nang hindi man lang makakatikim ng kahit anong klaseng disenyo ng tahong. Para namang hulmahan ng burnek ang pagmumukha nitong si Ricardo El Matador Mayorga. Sa video natin ngayon mga kaibigan, ating matutunghayan kung papaanong ginahasa at ginangbang ng pagkakarma ang pagmumukha nitong si Ricardo El Matador Mayorga. Isa na yata sa may pinakamaruming bunganga at pinakawalang hiyang nilalang itong pag-uusapan nating boksingerong si Ricardo Maniacol Mayorga. Aba, dinagukan ng respetadong boksingero na si Oscar De La Hoya sa bunbunan sa kanilang press conference. Lagutok sa ulo eh. Solid na solid ang batok nito mga kaibigan. Nananahimik ang tao sa isang sulok. Bigla ba namang kokonyatan ng wala sa oras? Naanimoy siga na palong-palo sa kanto na nang dagok ng tambay sa computer shop. Napakalakas pang man-trash talk. Dinadamay pa mga pamilya at asawa na wala namang ginagawa sa kanya. At pag nagsasalita naman, walang kapreno-preno ang bunganga nito mga kaibigan. Sinabihan ba naman si De La Hoya na kung makikipagtsuktsakan sa asawa niya ay sa umaga daw isagawa at wag daw sa gabi para daw di man lambot ang tuhod kinabukasan at di maulit ang pagkaka-knockout niya kay Hopkins. Pero minsan nakakatuwa din ang pantatrash talk at kaangasan nito mga kaibigan. Lalong-lalo na kapag mayabang din ang binabalasubas nito. Tinanong kasi siya ng isang reporter kung gusto daw ba niyang makaharap si Floyd Money Mayweather at sinabing ayaw daw niya dahil ayaw daw niyang lumaban sa taong ipinaglihi sa kunehong bakla na wala nang ibang ginawa kundi manakbo ng manakbo at mangyakap ng mangyakap at wala naman daw kasi siyang lahing aso para manghabol ng manghabol at ang gusto lang daw niyang klase ng laban ay yung patayan talaga at ubusan ng lahi. Yun talaga namang basagan ng mga nguya-nguyaan hanggang dumanak at bumaha ng dugo. Isang kilalang gangster at talaga namang siga itong si Ricardo Mayorga bago ito magboxing. Kaya naman sanay na sanay ito sa basagan ng bungo at pakikipagpatayan sa kalsada. Maangas ang bunganga at maangas umasta na nadala niya hanggang sa maging boksingero siya. Kaya yun kada face-off, trash talk na ng trash talk agad sa kalaban at gusto nang hambalusin agad-agad ang kanyang makakalaban. Gaya na lamang na naging laban nila ni Oscar De La Hoya. Sinabihan ba naman si De La Hoya na lalabanan daw niya ito ng kahit walang bayad miski 5 banlag. Basta daw magulpi at mabasag nito ang pagmumuka at bungo-bunguan nito. Gusto daw niyang patayin sa gulpi si De La Hoya hanggang sa tumigil ang pagtibok ng puso nito. Tapos binastos pa ang asawa nito. Kaya namang galit na sinabi ni De La Hoya sa kanilang face-off na papatulugin niya daw itong hambog at mayabang na pagmumuka ni Mayorga. Pagdating nga ng kanilang laban, nabaling panandalian ang atensyon sa isang eksena. Para kasing nabuhay si Bob Marley dahil sa pagkakaentra ng tatay ni Floyd Mayweather bago magsimula ang laban na talaga namang parang rakista sa postura ng pormahan. Nanimoy isa sa gumanap sa palabas na wrong turn. Anyway, sa simula ng laban, naging agresibo itong si Ricardo Maniacol Mayorga. Ngunit hindi ito umubra kay De La Hoya at gigil na para bang gusto ng dikdikin at pinuhin sa suntok ang pagmumukha nitong si Mayorga. Kaya naman nung round 1 pa lang, bumagsak na agad ang pagmumukha nitong si Maniacol Mayorga na animoy unggoy na nadula sa balat ng saging na sabay tayo agad na parang walang nangyari sa sobrang pahiya. Nung round 4, tinamaan ng solid na right hook ang panga nitong si Mayorga at mahahalata mong nahilo ito dahil nagmistulang unggoy na inosente ito na hindi marunong magbalat ng saging sa postura ng galawan nito. At nung round 6 ay pinulbos na ng pinulbos ni De La Hoya ang pagmumukha nito na parabang niratrat ng sintron ni Judas na sa sobrang lakas ay napaluhod na lang ito at animoy unggoy na pinagtampuhan ng saging. Nakatayo pa naman ito ngunit hindi na ito pinaporma ni De La Hoya at pinaulanan na ng kamao hanggang sa itigil na ng referee ang laban. Napabalentong pa nga si De La Hoya sa pagkakatulak ng referee at nagmistulang babaeng isinama sa motel at pagkapasok ay itinulak agad sa kama at bumali-balentong. Anyway, matapos nga ang laban ay talaga namang labis ang tuwa ng mga tao dahil naturuan ng leksyon ng pagmumukha nitong hambog at mayabang na si Ricardo Maniacol Mayorga. At ang lahat ng trash talk at mambabastos bago ang laban ay kanyang kinain ng buong buo kasama tinik.
Kaya ang ending, nagmukha tuloy siyang unggoy na tinubuan ng bubonic de meningitis sa pagmumuka na may kasamang burnik. Ayan mga kaibigan, patikim pa lang yan. Sayaw dito, sayaw doon, ang mayabang na boksingerong si Broner. Nang mga nakakabwisit na parang bulating binuhusan ng muriatic, ni hindi man lang may taas ang pantalon at animoy sinasadyang ipakita ang kanyang maitim na pisonet sa madlang people. Hindi ko mawari kung anong klaseng dance step ang ginagawa nitong kolokoy na to. Siguro mga sayo pang tribo yon. Napakahilig pang magpasuklay at tatawag pa talaga ng uutusan. Akala mo naman ginto ang buhok. Para namang walis tambong sinilsil ng katam. Sa video natin ngayon mga kaibigan, ating masasaksihan kung papaanong binugbog ng gulpi de alimpungatan ang mayabang at hambog na si Adrian the Colocoy Broner ng toro ng Argentina na si Marcos Maidana. Ngunit kung bago at kakapadpad mo lang sa channel na ito kaibigan, ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang like, share, comment at higit sa lahat subscribe. Pakikalembang mo na rin ang kampana dyan sa tabi para updated ka kapag may mga video na ulit tayo ng mga mayayabang na pagmumuka na nakaarma. Taong 2013, dedepensa ni Adrian Broner ang kanyang WBA welterweight title kontra sa toro ng Argentina na si Marcos Maidana. Heavy underdog si Maidana sa laban na ito mga kaibigan. Nang ibig sabihin ay ine-expect ng maraming tao na tatalunin lang ito ni Broner nang walang kahirap-hirap at gagawing pataba lamang sa kartada nito. Dahil ayon sa mga ibang boxing analyst ay mahihirapan daw itong si Maidana dahil noong mga panahong ito ay undefeated pa itong kalabaw na si Adrian the Colocoy Broner at kasalukuyan 3 Division World Champion. Bago magsimula ang laban ay grabe na talaga ang pantatrash talk nitong si Broner kay Maidana at gagawin daw niyang corn beef itong si Marcos Maidana dahil nga sa taga-Argentina ito. Grabe ang mga pangasar nitong si Broner mga kaibigan. Sinasayawan pa niya ito ng mga pangasar na dance step na minana pa niya sa kanyang mga tribo at may pagtitig at pag-aangas pa sa kanilang weigh-in. Ngunit ang toro ng Argentina ay nananatiling kalmado kahit umuusok na ang ilong sa galit at inihahanda ang kanyang gulpi de alimpungatan na pagsuwag sa kanilang nalalapit na laban. Round 1. Sinuwag agad ni Maidana itong si Broner at agresibong niratrat ito ni Maidana ng corn beef punch power combination. Puro wild at power punch ang pinakakawalan nitong si Maidana. Ngunit sa kabila ng pagsugod niyang ito ay nakuha pa rin mang-asar nitong si Broner at chinukchak chenenes niya itong si Maidana ng patalikod na talaga namang nagpainis sa maraming mga manonood. Round 2. Isang pangyayaring nagpayanig ng stadium at nagbigay ng matinding hiyawan at sigawan sa mga manonood. Sa kauna-unahang pagkakataon sa karan ni Broner ay nakatikim siya ng knockdown matapos siyang tamaan ng corn beef power punch ni Maidana na sa sobrang lakas ay nagmistulang unggoy na nahimatay itong si Broner. Pati nga ang commentator sa sobrang lakas ng corn beef power punch na ito ay napapiyok sa lakas ng suntok ni Maidana. Alam nyo ang kagandahan sa suntok nitong si Maidana mga kaibigan ay ang lakas makapeke. Akala mo body blow, yun pala ang target ay pagmumukha ni Broner. Kitang kita ang epekto nito kay Broner mga kaibigan. Para siyang nakumang at nangingisay-ngisay pa habang pinipilit na tumayo agad at maglakad. Kaya naman hindi na nag-atubili itong si Maidana at sinubukan ng tapusin ang laban. Ngunit talagang makunat pa sa makunat ang pagmumukha nitong si Broner at hindi basta-basta susuko. Sa round 8 naman, muling bumagsak itong si Broner mga kaibigan nang tinamaan ng solid na lepok sa panga nito. Pagbagsak nito ay sabay tayo agad at nagyayabang pa na baliwala lang daw. Alam nyo mga kaibigan, sa kanya ka lang makakakita nang siya na nga ang bumagsak, siya pa ang nagyayabang. Sa mga sumunod na tagpo, puro yakap na lang ang ginawa nitong si Broner dahil alam niyang nadedehado na siya sa laban. Kaya naman itong si Maidana ay hindi na nakapagpigil at gumamit ng pinagbabawal na teknik. Hinedbat na niya si Broner sa sobrang buwiset kakayakap nito. Sinamantala naman ito ni Adrian the Colocoy Broner na animoy nasa pelikula na kung may best actor ay talaga nang siya na ang makakakuha. Umaharte ito at may paghandusay pa na para bang akala mo'y napakasakit para madisqualify ditong si Maidana. Ngunit buti na lang ay binawasan na lang ng third man in the ring ng puntos itong si Maidana at nagpatuloy ang laban.
Pinawihan naman ni Maidana ng pambabastos itong si Bronner na talaga namang nagpasaya sa mga manonood. Ginawa niya rin kay Bronner ang kabastosang ginawa nito sa kanya. Nagpatuloy lang ang walang habas na corn beef punch power combination itong si Maidana at wala nang nagawa pa itong si Bronner kundi mangyakap na lang ng mangyakap. Nagtapos ang laban nang hindi man lang nagawa ni Bronner ang kanilang game plan na i-counter punch ito at hindi man lang nakabawi kay Maidana. At matapos niyang itanghal na panalo si Maidana, ang mayabang at maangas na mukha ni Bronner ay nagmistulang unggoy na pinalaya sa kagubatan. Nagkorting mangga ang pagmumukha nito na para bang may goiter sa pisngi. At sa lapad ng pisngi nito mga kaibigan ay pwede mo nang gawing beatbox at hasaan ng katam. Dire-diretso itong naglakad papuntang locker room at nagpaalalay pa kaya yung ibang audience ay di na nakapagpigil at pinagbabato itong si Bronner sa kabastusan nitong ipinamalas. Dahil hindi man lang ito nagpa-interview at kinongratulate man lang itong si Maidana. Ang lahat ng pang-aasar na ginawa niya bago ang laban ay kanyang nilamon ng buong buo at ang ending ay nagbuka siyang unggoy na itinakwil sa kagubatan.